Ako si Roy, isang guro, isang tatay, minsan magtatato. Pangarap kong yumaman at yan ang aking kikilusan. Kaya tara, samahan niyo ako. Ay, ako'y nasa camping simula pa kahapon. Ay, kaninang umagay may nagchat sa akin. Siya daw ay magpapatato. Ay, masama naman tumanggi sa grasya. Ay, di pagkadating galing camping ay naggayak na agad para makapagtato. Ay, aring at dumating na sa bahay ng aking tatatuan. Ay, ari na may malapit laang sa amin. Ay, ari na nga. Ay, hindi ho yan. Yan ho'y asawa ng aking tatatuan. Bali yun ho ay tropa at classmate ko nung college. Pagkadating sa bahay ng aking classmate, ay nag-umpisa ng balutin ang mga gagamitin para malinis, maayos at ligtas ang client at ang tattoo artist. Nang mabalutan ng ilang kagamitan, ay isusunod natin ang favorite ko, ang aking makina, Dragon Hawk Fold 3. Kaya yung Dragon Hawk Fold 3 ang aking nabili, yan ay recommended ni paring Gerald na isa ring magtatato at classmate ko nung second year high school. Sa kanya rin ako humihingi ng mga tip, ng mga technique para malaman ko yung tamang proseso. Kaya sa mga baguhang magtatatong gaya ko, huwag tayong mahihiyang magtanong dahil mas maigi na yung nagtatanong para ating malimitahan ang mga pagkakamali. Ay sa mga sandaling yan ay nilalapat na ang stencil para maumpisahan na ang bakbakan. Dagdag kaalaman, para maging maganda ang pagkakadikit ng stencil, una ay lagyan nyo ng marka ang gitnang bahagi ng paglalagyan. Itupi sa gitna ang stencil paper na may design, lalo na kung ito ay symmetrical o yung balanse ang disenyo. Pagkatapos ay maingat na ilapat ang stencil paper sa balat na paglalagyan. At ari na nga, naidikit na. Ay sana'y maging maganda, ay kapit sa paghinga. Alauna, alas 2, alas 3. Ayun, ayos nga eh. Ay kung may mga disenyong hindi nakuha dun sa stencil paper, ay maaari naman nating i-freehand gamit ang marker. At ayan na nga ang maestro, nag-umpisa ng gumuhit sa balat. Ay lingo naman di yan, maaabala pag ay maibahagi ko lang ho. Pag ako'y nagtatato, ako hindi rin masyadong nag-iimik at ako'y nakafocus nga sa aking ginagawa. Talagang dinadama ko ang bawat guhit at sinusulit ang bawat minuto. Dahil hindi ko alam kung kailan uli ako magkakaroon ng schedule para makapagtato. Dahil kapag ako gay nakakapagtato ay parang nalilimutan ko ang lahat, ay masaya ang aking pakiramdam. Ay hindi muna ako nakafocus sa kitaan, ako'y nakafocus sa aking kaya pang mapatunayan sa pagtatato. Kumbaga ay may tamang panahon, huwag ka lang maiinip, matuto kang maghintay. At darating din tayo diyan. Ay siya, balik na tayo sa ating tinatatuan. Bali ang aking client ngayon ay matagal nang nagbabalak magpatato sa akin. Kaya nga lamang dahil malayo ang trabaho, kaya hindi nagpapanagpo ang schedule. Ay aring at bukas ay siya pabalik na ng Palawan, kaya ako'y agad-agad kinontak kaninang umaga. Ay aring na may hindi first time magpatatot, marami na rin siyang tato. Kaya ang kanyang napiling design ay may kalakihan. Yang obrang yan ay ginamitan ko ng 9RS at 7RL. Aring at tapos na, napapulaan na. Hagod! Ay patingin nga kung maganda ang kinalabasan. Ayun! Ayos eh, nagustuhan naman daw niya. Ay sabi agad magpapatato daw uli siya pagbalik. Ay tunay nga talaga ang sumpa ng tato. Kapag naumpisahan ay malilimitan. Ay aring at tapos na ang sakitan. Salamat Boss Jerby. Ay wag madadala. Ay siya pismag muna para may pasa ang biyaya. Ay areho ang resulta. Ay hanggang din na lang ho. Salamat sa pagsama sa kwento. Paalam.